Okay daw yung status ng, ay, nauntog pang ating diver guys. Okay daw guys ang ating estado ng ating hélices, ng ating barko, tsaka ng timon. Kaso, nauntog siya. Sana naman hindi siya nasaktan. Si mga isda po. Panoorin hanggang dulo. For today's vlog guys, nakikita nyo yung ating diver na lagi nyo nakikita sa akin mga underwater scene na si Victor Bilonio from Zamboanga. Napakahusay nating diver guys. So naatasan siya ngayon ng ating fishing master na mag-dive to check on the status ng ating LEC or ng ating at saka ng ating timon guys dyan sa ilalim, which is usual na ginagawa, routine na ginagawa ito pagka walang fishing days ang ating barko. Kaya naman niya, sa nakikita nyo nandyan siya sa ilalim ngayon, naka-compressor siya, may compressor siya na ginagamit na yan, nakalagay sa kanyang bibig para sa ay makahinga ng maayos dyan sa ilalim. So ayan yung ating timon na hinahawakan niya at ang ating LEC ng ating barko, ng ating fishing boat guys. May madaming maliliit din, maganda pala sa ilalim guys. At usually pag nakikita nyo doon sa underwater scene ng mga fish natin doon sa net portion, pagka malapit na sa lukin yung isda, sinisisid niya yan guys, ay ganyan ang makikita nyo. Pero hindi nyo nakikita itong LEC part na to kasi ibang medyo nasa forward portion pa yung pinalalagyan nating lambat. Pag tayo ay nagkakalaskas or tayo nagsasalok ng isda, medyo inilagay yun sa medyo gitna ng konti para hindi umabot talaga sa LEC yung mga lambat guys, para maiwasan yung pagkasira ng ating lambat. So ayan, checking on the status at sabi niya nga kanina ay okay naman ang status, wala namang tagas ng langis, kasi sabi nila pagka mayroon daw tagas dyan na hindi ko alam yung mga part dyan, pero minsan nakikita daw may tagas, or minsan pagka na pupuluputan ng mga lubid, yun ang nagkokos ng discrepancy or nagkakalik ng oil dyan sa tail shaft yata ang tawag doon. I don't know exact word guys, kaya doon sa mga may alam natin na mga followers, subscribers, bahala na kayong mag-explain, kung mag-comment, and then kung tama yung sinasabi ko. I'm just saying kung ano nakikita ko dyan, just general description na yan yung timon, yan yung LEC ng barko. So ayan guys, so hindi ako knowledgeable, pero just to show you the exact position ng ating LEC at saka ng rudder, yan chinecheck yan guys, kung may mga nakabarabara dyan, inano ng kamay niya, ayan. So ang sarap siguro guys kung diver ka, no? Ang sarap sumisid dyan dahil kitang kita mo yung kailaliman, pero parang nakakatakot kasi baka maabot tayo ng pating. So yan ganyan pag in-inspect niya, routine lang yan sa kanya na ginagawa. O wala naman tayo nakita ng leaks ng langis man o ano man na dapat mag-leak dyan. Wala namang punit o wala namang bingkong o wala namang natapya sa ating LEC. So goods to guys, goods as per our diver. Ayan. So hindi naman kalakihan ang aming barko guys, at ito ay nasa ilan nga bang ano nito, ang depth nito yata ay 7 point something, ang width ay 12 point something, yung length niya is nasa 56 something din guys. So hindi kalakihan, pero ito ay naglalaman siya ng 710 tons or toneladas ng isda guys, maximum siya. So ayan, nandiyan siya sa ilalim. So ni-inspect niya yan. So very timely lang na yun, okay, nauntog talaga. Kawawa naman ang aking body. Siguro naman hindi nasaktan. So ganyan, medyo kita naman natin na malinis pa, wala pang mga sisi, wala pang mga talaba o wala pang mga nakakapit dyan. So kasi total mga 1 month pa lang siguro kami nag-ooperate ng ngayon. Galing kasi yan sa Baradero, kaya malinis na malinis pa yan, hindi pa yan tumatagal dito sa laot, kaya naman wala pang mga markings ng mga talaba dyan or sisi na tinatawag guys. So the purpose is just to inspect. Wala naman daw butas, okay din. From time to time sinasabi niya na okay yung nakikita niya dun sa area, kaya
Thank you guys for watching. Ayan, sinisid ng ating Kasimang Isda ang ating LC at ang ating timon. Maraming salamat sa panonood. Ito po ang kanyang Kasimang Isda na nagsasabing original is always the best. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat at good morning. Second dive guys, may double check lang siya dyan sa may parting LC kasi may kakapain siya dyan. Parang may napansin siya na crack dyan guys. Titingnan natin kung hindi ba ito delikado or okay lang ba yon, within limits ba. Ayan guys, ang part na yan parang may crack siya, pero sabi naman wala naman tumatagas. Ayan, hinawakan niya na guys. Ayan, checking. Kinakapakapan niya kung ganong kalalim yung crack na sinasabi, pero sabi naman ng is within limits or hindi naman ito delikado, kaya naman okay lang kami na tumakbo or mamalakayang muli dahil wala namang discrepancy yung barko natin sa part na yan. Kaya thank you Lord dahil nasa condition pa ang ating barko at walang problema. Ayan. Cross-checking na lang yan guys para naman sa ganun ay kampante tayo na walang anumang discrepancy ang ating barko mula sa taas hanggang sa kailaliman guys. Ayan, ng parte ng barko. Ayan. Ako ay nangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vilaging ang bagong hilig ko. Noong taong 2010 ako ay nang ibang bayan. Sa Papua New Guinea ako'y nakipagsapalaran, maghanap ng mga isda sa gitna ng karagatan. Ang aking trabaho gamit ang helicopter na Hornets ang pangalan. Kapag nakakita ng pulutong ng mga isda, agad tatawagin ng barko at aking mga kasama para ihagis ang lambat sa gitna ng karagatan, upang sila ay mahuli, maibenta bilang kabuhayan. Naging daan para ako ay mag-vlog, maihatid sa inyo ang kwento kung paano lumipad, maglayag sa dagat at manghuli ng isda. Hirap at saya, hatid ay kaalaman sa bawat isa. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang